muriate of potash. It is a common source of potassium, a crucial plant nutrient, and it contains around 50 to 60% potassium oxide. It is readily available and relatively inexpensive source of potassium per plant. Solopus. It contains phosphorus and is often used as a basal fertilizer for fruit and plantation crops. It promotes root development resistance to lagging and crop vigor. Urea is a nitrogen-rich white crystalline chemical compound that is used to promote plant growth. It can be used on all types of crops. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-compute ng single fertilizer which is yung urea, solopus, and muriate of potash. Ito yung single computation na aming napili which is yung urea na may nitrogen na 46 and solopus na may 20 na phosphorus and yung muriate of potash na may 60 na potassium. Ito yung kanyang formula na ating gagamitin sa pag-compute ng single at saka sa double na rin saka sa triple computation. Then ito yung kanyang kaya 60 yan kasi ang inuna namin yung malaki dun sa yung muriate of potash, yun yung pinakamalaki number na nandito. So kaya naging 60 yan. Then kaya 30 yan, yung 30 kasi yun yung sa yung sa potassium, yun yung nilagay namin sa taas kasi yun yung kanyang recommended rate times 1. Then 30 times 1, 30. Then yung 60 is bibring down lang natin tapos yung times 100. Then dito, 30 divide 60, 0.5 times 100. 0.5 times 100 equals 50 kg of MP. Ito yung kanyang sagot. So, dito naman sa second na yung may malaki din, yung kasunod na malaki dun sa 60, 46 which is yung sa urea. So, kaya 90 yan, ito yung kanyang recommended rate. Then yung 46, ito nga yung sa urea. Yun yung kasunod na malaki. So, yung 90 times 1, 90. 46, bring down natin. Then, times 100. Then 90 divide 46 is 1.96 times 100. Then 1.96 times 100, 1.96 kg. Kaya yan yung sagot na nakuha namin. 1.96 sa urea. Kasunod na aking kinompute which is sa solopus which is may 20 na nutrient content and 60 na recommended rate. So, 60 times 1 equals 60. Then, i-bring down lang yung 20 times 100. Then, 60 divide 20 equals 3 times 100. 3 times 100 equals 300 kg. Kaya, yun yung sagot. Kasi, pinag-times namin. 3 times 100 equals 300 kg. 90, 60, 30 yung kanyang recommended rate. Then, ang unang kinampit natin is yung sa 0 sa 30. Kaya 30 yung ina natin dito. 0, 0, 30. Then bring down lang natin yung 90, 60. Then 30 minus 30 equals 0. Then ang kasunod na ating kinampute is yung sa 90. Sa urea. Yung sa nitrogen. 90. 90. Then 0, 0. 90 minus 90 equals 0. Then, bibigyan natin yung 16, 0. Then, kasunod na kinampute natin yung kahulihan nga ni 60. And then, 0. 60 minus 60 equals 0. Then, 0. Yun. Yung kanyang Okay, first we have MKP which is monopotassium phosphate 05234. It is fully water soluble fertilizer. It contains a high concentration of PNK which is potassium and phosphorus. It is 100% assimilated by plants. Okay, next we have urea 4600. This is the most commonly used fertilizer in the world. It has the richest source of nitrogen among dry fertilizers with the lowest cost. Urea can be applied as a foliar spray for some fertilizers. It is water soluble that can be applied into soil.
And last but not the least, Muriate Potash 0060. Fertilizer is the particularly beneficial for some crops that high potassium requirements such as fruits, vegetables, and certain field crops. So, ngayon, ipapakita ko naman kung paano mag-compute ng double na fertilizer. So, ito naman yung sa double computation, which is yung sa MKP na merong phosphorus na 52 and potassium na 34. Then sa urea ay may nitrogen na 46 at saka sa muriate potash na may 60 na potassium. So sa pag-compute nito is ganun din. Yung 60 is yung recommended rate and yung 52 is yung nutrient content. 52 ang nauna dyan kasi 52 yung double na nandito. Then 52 yung pinakamalaki dun sa dalawa. Kaya 52 yung naunang i-compute. 60 times 1 equals 60. 52 bring down, then 100. Bring down 100. Then 60 divide 52 equals 1.15 times 100. 1.15 times 100 equals 115. Yung 0.34 na yon, ito yung dito nanggaling yung 34 na yon. Then 1.15 times 0.34 equals 39. That is yung sa muriate potash, which is yung negative 9 na yung gagamitin natin dito. Kasi dito sa checking is yung 60s na gamit na natin. Then yung 39 na yun is ito yung naka-compute natin dito. Kaya naging 39 yon. Then 90, bibring down mo lang siya dito. 60 minus 60 equals 0. 30 minus 39 equals 9. Negative 9. Which is yung negative 9 na yun is yun na yung magiging recommended rate ng sa potassium, which is yung dating 30 magiging na siyang negative 9. Negative 9 times 1 equals 9, negative 9. Then 60 bring down, then times 100. Negative 9 divide 60 equals negative 0.15 times 100. 0.15 times 100 equals negative 15 kg. Kaya naging ganyan yan. Then dito, then ang kasunod na i-compute natin is yung sa urea. Kasi yun yung may pinakamababang number ng fertilizer. Then yung 90 is yun yung kanyang recommended rate, and yung 46, dahil walang nabago sa urea, is 90 pa din yung kanyang recommended rate, and then yung 46 yun yung nutrient content. 90 times 1 equals 90, then bring down 46 times 100. 90 divide 46 equals 1.96 times 100. 1.96 times 100 equals 196. Then yung 90 na yun is ilalagay mo siya dito. Then 90 kasi nagamit mo na 90. Then 90 minus 90 equals 0. Then 0. Complete 14 fertilizers provide a balanced ratio of nitrogen, phosphorus, and potassium to help plant growth and healthy. Ammonium phosphate fertilizer with a 16:20:0 ratio provide for plant growth, particularly beneficial for root development and early plant stage. Ammonium sulfate fertilizer for flowers and vegetables. Dito naman tayo sa complete, so which is 14. Dito tayo. So ang muna natin kukumpitin dito is yung 14 na to na nasa maulian kasi siya yung walang katapat dito sa baba, which is 0. Ang katapat ng 14 na to sa recommended rate ay 30. Kaya 30 yung ginamit natin dito. So tapos ilalagay lang natin dito yung 14 times 100. So ganito siya. 30 divide 14 times 100 is equal to 2.14. Tapos yung 2.14, itatimes mo lang siya sa 100 para makuha mo yung 2.14 kg. Pagdating naman sa checking, ganito lang. So yung value ng 14 kanina is 30. Kaya maglalagay tayo dito ng 30 kasi nga-complete 14. Kaya 30 siya dito. So 30 minus 30 is 0. 60 minus 30 ay 30. 90 minus 30 is 60. So dito naman tayo sa DAP. So
Dito ang kasunod natin na i-compute ay 20. Kasi dito, 20. So, ang katapat nito sa recommended rate ay number 30. Kaya, ganito siya. 30 divide 20 times 100 is equal to 1.5 times 100 is equal to 150 kilogram. So, yung 0.16 na to, kung makikita nyo saan ito nanggaling, dito siya. Sa number 16. I-convert mo siya as to percentage, which is magiging 0.16. Kaya 150 kg times 0.16 is equal to 24. Pagdating naman dito sa checking, i-bring down mo lang dito yung 0, tapos 30 kasi nagamit mo na siya. Tapos dito mo ilalagay yung 24 na galing doon sa nakuha mo kanina. So, ganito lang yan. 60 minus 24, 36. Tapos, nagamit mo na itong 30 na to, kaya i-bring down mo na lang dito yung 0, tapos dito 0 na din. Tapos, dito naman tayo sa kabila. So, kung mapapansin nyo dito, 36 na yung ginamit na recommended rate. Kasi, bago na yung ating recommended rate, which is 36. Kaya 36 na yung nakalagay dito. So, ngayon, ang kasunod naman ay 20. Ito, AS. So, 36 divide 20 times 100 is equal to 1.18. 1.18 times 100 is equal to 180 kg. So, balik tayo dito sa checking. Bibring down mo lang dito yung 36. Tapos, bring down 0, 0 kasi nagamit mo na lahat to. So, 36 minus 36 is 0. Tapos, bring down 0, bring down 0.